Nagtuloy sa Gilgal ang hari, kasama si Kamaam. Kasama rin nila ang lahat ng taga-Huda at kalahati ng mga taga-Israel. Pagdating doon, sama-samang lumapit kay David ang mga Israelita. Sabi nila, "Bakit po kami inunahan ng mga kapatid naming taga-Huda sa pagsundo sa inyo at sa inyong mga tauhan at sambahayan mula sa kabila ng Hordan?" Sumagot ang mga taga-Huda, "Ginawa namin iyon sapagkat ang hari ay malapit naming kamag-anak. Anong ikinasasama ng loob ninyo? Hindi naman kami palamunin ng hari. Hindi rin niya kami binayaran." Sumagot ang mga taga-Israel, 10 beses ang karapatan namin kay Haring David, kahit pa kamag-anak ninyo siya. Bakit naman minamaliit ninyo kami? Nakakalimutan yata ninyo na kami ang unang nakaisip na ibalik ang hari. Ngunit mas magagaspang ang pananalita ng mga taga-Huda kaysa mga taga-Israel. Kalawang Samuel, Kabanata 20. Si Seba na taga-Gilgal ay isang walang hiyang tao. Siya ay anak ni Bikri mula sa lipi ni Benjamin. Hinipan niya ang trumpeta upang mapansin ng tao. Isinisigaw niya, "Umuwi na tayo, O Israel! Ano bang mapapala natin kay David? Ano bang nagawa para sa atin ng anak ni Jesse?" Humiwalay nga kay David ang mga taga-Israel at sumama kay Seba. Ngunit nanatiling tapat ang mga taga-Huda kay David. At buhat sa Hordan ay inihatid nila ang hari hanggang Jerusalem. Pagdating doon, ipinakuha ni David ang 10 asawang lingkod na iniwan niya upang mamahala sa palasyo. Pinapunta niya ang mga ito sa isang bahay. Pinatira doon at pinabantayan. Pinadadalhan niya ang mga ito ng kanilang mga pangangailangan, ngunit hindi na niya sila muling sinipingan. Kaya't namuhay silang parang mga biyuda hanggang sa sila'y mamatay. Tinawag ng hari si Amasa at sinabi, "Tipunin mo ang mga kalalakihan ng Huda at dalhin mo sila rito sa loob ng 3 araw." Sinikap ni Amasang sundin ang utos ng hari, ngunit hindi niya naiharap dito ang mga kalalakihan ng Huda sa loob ng takdang panahon. Dahil dito, tinawag ni David si Abisai. Sinabi niya, "Mas malaking gulo ang idudulot ni Seba kaysa kay Absalom. Kaya't isama mo ang aking mga tauhan at habulin ninyo siya. Baka may masakop siyang lunsod na may kuta at hindi na natin siya mahuli." Sumama nga kay Abisai si Joab at ang mga tauhan niya, gayon din ang mga Peleteo at Kereteo, upang tugisin si Seba na anak ni Bikri. Pagsapit nila sa may malaking bato sa Gibeon, sinalubong sila ni Amasa. Suot noon ni Joab ang kanyang kasuotang pandigma, at may dala siyang espada na nakakabit sa kanyang sinturon. Habang papalapit siya, nalaglag ang kanyang espada. Sinabi niya, "Kumusta ka, kapatid ko?" Sabay hawak ng kanang kamay sa balbas ni Amasa upang ito'y hagkan. Hindi napapansin ni Amasa ang espadang hawak ni Joab sa kabilang kamay. Kaya't sinaksak siya dito sa tiyan. Lumuwa sa lupa ang bituka niya at namatay agad sa saksak na iyon. Nagpatuloy ang magkapatid na Joab at Abisai sa kanilang pagtugis kay Seba. Isang tauhan ni Joab ang tumayo sa may bangkay ni Amasa at sumigaw, "Ang lahat ng kakampi ni Joab at ni David ay sumunod kay Joab." Nakabulagta sa gitna ng lansangan ang bangkay ni Amasa, naliligo sa sariling dugo. Kaya lahat ng makakita rito ay napapahinto. Nang mapuna ito ng isang tauhan ni Joab, hinila niya ang bangkay at inilayo sa daan, saka tinakpan ng damit. Nang maalis ang bangkay sa gitna ng daan, lahat ay sumunod kay Joab upang tugisin si Seba.